Tunay na sakit ni Francis Magalona na bumawi sa buhay niya sa edad na 44 years old. Maraming fans ang nanghinayang sa maagang pamamaalam ng kinilalang master rapper at OPM icon ng musikang hip-hop, si Francis Magalona o mas kilala bilang si Francis M. at Kiko sa kanyang mga kaibigan. Siya kasi ang kauna-unahang Filipino singer na nagtayo sa bandila ng Pilipinas sa larangan ng Pinoy rap at walang takot na ipinakita ang kanyang pagiging makabayan. Di rin inaasahan ng pamilya ni Francis na susubukin sila ng panahon dahil sa matinding karamdaman na tumama sa kanya. Ang madalas na pagsakit ng ulo at pagkahilo nito ay senyales na pala na malubha na ang kanyang kalagayan. Ikinabigla nila ang resulta ng medical exams matapos nilang magdesisyon ni Pia na magpunta sa ospital noong August 8, 2008. Na-diagnose siya na mayroong acute myeloid leukemia. Lis na sumailalim sa gamutan si Kiko upang kahit papaano ay maagapan ang kanyang sakit. Maaalala naman na ipinakiusap niya sa media na huwag pagkaguluhan ang kanyang sitwasyon. Sa halip ay mag-isip ng paraan kung paano mapapalitan ang mga supply ng dugong na konsumo nito sa ospital. Acute myeloid leukemia o AML ay isang uri ng cancer ng myeloid line ng mga blood cells na nailalarawan sa rapid growth ng abnormal cells na namumuo sa bone marrow at dugo at nakakasagabal sa normal na produksyon ng blood cells. Ang ganitong uri ng cancer ay kadalasang lumalala ng mabilis kung hindi ito gagamutin. Ang AML ay tinatawag ding acute myelogenous leukemia at acute non-lymphocytic leukemia. Ang salitang acute sa acute myelogenous leukemia ay nagpapahiwatig ng mabilis na pagkalat ng sakit. Ang pangkalahatang palatandaan at sintomas ng mga unang yugto ng acute myelogenous leukemia ay maaaring gayahin ang trangkaso o iba pang karaniwang sakit. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang shortness of breath, easy bruising and bleeding, at increased risk of infection. Paminsan-minsan ang pagkalat ay maaaring mangyari sa utak, balat o gilagid. Bilang isang acute leukemia, mabilis na kumakalat ang AML at mailalarawan na fatal sa loob ng ilang linggo o buwan kung hindi ito magagamot. Kabilang sa risk factors nito ang paninigarilyo, previous chemotherapy or radiation therapy, myelodysplastic syndrome at exposure sa kemikal na benzene na makikita sa crude oil at ginagamit sa paggawa ng mga plastic, rubber lubricants, detergents at pesticides. Kabilang sa underlying mechanism ang pagpapalit ng normal na bone marrow with leukemia cells na nagreresulta sa pagbaba ng mga red blood cells, platelet at normal white blood cells. Ang AML din ang pinakakaraniwang uri ng acute leukemia sa mga matatanda. Ang mga lalaki ang mas madalas na apektado kaysa sa mga babae. Ang 5 taong survival rate para sa AML, kung gaano karaming tao ang mabubuhay ng 5 taon pagkatapos ng diagnosis, ay 29.5%. Ang 5-year relative survival rate para sa mga tao 20 o higit pa ay 28%. Para naman sa mga taong mas bata sa 20, ang 5-year relative survival rate ay 69%. Ang mga rate ng kaligtasan ng buhay para sa AML ay nag-iiba batay sa ilang factors at kabilang dito ang edad at pangkalahatang kalusugan ng isang tao at kung gaano kagaling ang treatment plan na ibibigay sa kanila. Mabilis ang mga pangyayari sa paglala ng sakit ni Francis M. Pero ipinagpapasalamat naman ng pamilya niya na nabigyan pa siya ng 7 buwan matapos na sumailalim sa paulit-ulit na medical treatments, confinement sa ospital, at walang katapusang medical tests. Ang tanging pinanghawakan nila noong mga panahong iyon ay ang pananampalataya nila sa Diyos upang malampasan ang hirap sa gamutan. Pero noong March 6, 2009, ganap na 12:00 ng tanghali, binawian ng buhay si Francis M. dahil sa multiple organ failure, secondary to septic shock, secondary to pneumonia in the immunocompromised na siyang immediate cause, at acute respiratory failure, secondary to acute respiratory distress syndrome na siya namang antecedent cause. Ang underlying cause nito,
chronic myelogenous leukemia blast crisis. Siya ay sumailalim sa ilang sesyon ng chemotherapy mula nang siya ay masuri noong August 2008 at inaasahan sana na sasailalim sa bone marrow transplantation at peripheral blood stem cell transplantation. Ang pangalan ni Francis na anak ng mga aktor na sina Pancho Magalona at Tita Duran ay isinunod sa pangalan ni Saint Francis dahil ang araw ng kapistahan nito ay pumapatak din sa kanyang kaarawan. Ang kanyang lolo na si Enrique B. Magalona ay nagsilbi naman bilang senador mula 1946 hanggang 1955. Pangalawang pinsan naman niya sina Kakay at Regine Velasquez dahil first cousin ni Tita Duran ang ama nilang si Gerardo Velasquez o mas kilala sa tawag na Tatay Jerry. Bago naman tuluyang makilala ang pangalan niya sa showbiz, nagsimula muna siya bilang isang breakdancer noong 1980s at naipakilala sa sikat na pelikulang Bagets 2 noong 1984. Si Kiko rin ang resident DJ at rapper sa IBC13 variety show na Loveliness ni Alma Moreno at isa sa mga orihinal na miyembro ng youth-oriented show na That's Entertainment noong 1987. Nakasama rin siya ng TVJ sa longest-running noontime show na Eat Bulaga mula noong 1997 hanggang 2009. Naging VJ din siya para sa MTV Asia at Channel V. Siya ang unang Filipino VJ ng MTV Asia at nanatili sa network mula 1996 hanggang taong 2000. Napili rin siya ng Fremantle Media na may-ari ng American Idol franchise bilang isa sa mga hurado sa unang Philippine Idol season na ipinalabas noon sa ABC5. Sa pagpasok niya sa music industry, ipinakilala niya ang Filipino hip-hop. Inilabas niya noong 1990 ang album na Yo, ang unang commercially released Filipino rap album. Kasama sa nasabing album ang sikat na singles tulad ng Mga Kababayan at Cold Summer Nights. Taong 1992 nang ilabas niya ang Rap is Francis M album at ilan sa mga tracks na kasama ay tumutugon sa iba't ibang mga cultural and social problems tulad ng pagkalulong sa droga, kawalan ng katatagan sa politika, at masamang epekto ng colonial mentality. Nakatulong ang nasabing album para kilalanin si Francis bilang isa sa mga pinaka-political conscious voices ng kanyang henerasyon. Nang sumunod na taon ay ipinakilala niya ang pagsasama ng Pinoy rock at rap. Hindi nagtagal ay kinilala siya sa kahusayan sa parehong music genre. Pinasikat naman niya noong 1995 ang mga kantang 3 Stars and a Sun, Kabataan para sa Kinabukasan, at Kaleidoscope World na nanalo sa 1996 Awit Awards for Best Produced Record of the Year and Song of the Year sa NU107 Rock Awards. Tinatag naman niya ang sariling record company na Red Egg Records at production company na Filipino Pictures Incorporated. Nahilig din siya sa photography at naging miyembro ng Camera Club of the Philippines. Itinatag niya ang clothing line na FMCC o Francis M. Clothing Company at ang kinilalang produkto nila na 3 Stars and a Sun. Sinimula naman niya ang isang foundation kasama si Eli Buendia na tinatawag na Heartist Foundation na naglalayong tulungan ang mga Filipino artists na may health at commercial concerns. Si Francis M. ay hindi lang kinilala bilang King of Philippine Rap, kundi the father of Pinoy hip-hop. Nabigyan siya ng Pioneer Hall of Fame Award ng Empire Entertainment sa first annual Philippine Hip Hop Music Awards noong 2005. Noong March 18, 2009, ginawaran siya ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng National Commission for Culture and the Arts ng Posthumous Presidential Medal of Merit para sa kanyang musical and artistic brilliance, malalim na pananampalataya sa Filipino, at sense of national pride. Hindi rin nawala ang pagbibigay-pugay para kay Francis M. dahil noong ganapin ang opening ceremony ng 2019 Southeast Asian Games sa Philippine Arena, kinanta ng ilang mga OPM artist ang hit songs niyang Man from Manila, Mga Kababayan, at Tayo'y Mga Pinoy. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi ninyo sa paksa natin ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.